Sis Chacha. Okay, I'm ready. Okay, John chapter 2, verse 1 to 8. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus and his disciples were invited to the wedding. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come." His mother said to the servant, "Whatever he says to you, do it now." Now there were 6 stone water pots set there for the Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." So they filled them up to the brim. And he said to them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it to him. Yan. Thank you. Si Ice. 9 to 12. Wow. Wedding at Cana pala to. So, John chapter 2, verse 9. When the head waiter tasted the water, which had become wine, it did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew. The head waiter called the bridegroom and said to him, "Every man serves the good wine first, and when the people have drunk freely, then he serves the poorer wine. But you have kept the good wine until now." This beginning of his signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. After this he went down to Capernaum, he and his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there a few days. Yun. Thank you. Thank you, Ice and Sis Chacha. So, alam niyo, no, sabi ko kanina, di ba? Nung Sunday, tinawagan ako ni GP na Jeep. Sabi niya, mag-stay daw yung family niya sa Conrad. So, punta daw ako kasi raw free daw yung cocktails eh. Jeep. Hanggang hanggang 10 p.m. So, excited ako. Galing ako na CCF North eh. Punta ako kasi libre yung cocktails. Ibig sabihin, babahan ng wine yun, no? Hanggang 10. Pero pagdating ko, iba pala ang rules ng Conrad, no? Hanggang 7 p.m. lang daw pala. After 7 p.m., ang unlimited na yung soda drinks. So, alam ko, no? Alam ko yung feeling ng maubusan, maubusan ng wine. So, sabi ko, pero alam mo, sobra ako na-bless na nung nakasama ko ulit sila Jeep tsaka yung family. But alam niyo, no? This wedding in Cana, no? Alam niyo, para maintindihan natin itong context na to, no? Dapat hindi natin siya i-compare to a Filipino wedding or Western wedding, no? Dapat maintindihan natin to kung titingnan din natin yung culture nila. So tingnan natin, no, ang itsura ng first century Jewish wedding. So sabi, no, sa Jewish weddings, no, the feast normally lasted several days. So 7 days daw, sabi doon sa Book of Tobit, umaabot pa nga raw ng 2 weeks. So hindi siya katulad sa atin na 1 day lang. So sabi ko kaya pala nauubusan. Kasi nung bata ako, iniisip ko, ba't mauubusan eh? 1 year mo pinaghandaan yan. Dapat man lang isang araw. Grabe naman uminom yung mga tao na yun, di ba? Hindi pala. Mahaba pala yung wedding feast. So, para siyang fiesta. 1 week, di ba? 1 week or 2 weeks pa. So, sabi rin that a wedding without wine would be like a birthday party without a cake. Wine was the celebratory drink among Jews. So, sobrang halaga, no? Sobrang mahalaga yung wine. Hindi siya yung parang natin, no? Ang idea natin with wine, parang panglasingan, no? Parang gano'n, no? Pero sa kanila, hindi, no? Actually, pag natapos natin itong Book of John, makikita nyo that yung wine, it represents joy. Hindi siya negative thing, no? Talagang maganda. Kaya nga si Jesus, kino-compare niya sa sarili niya as the, as the vine, no? As the vine, it produces wine, di ba? So, ganun din sa wedding. No? Sobrang malaking factor yung wine. No? Talagang tinitingnan yan.
Actually, kahiyaan yan, no? Kahiyaan yan kapag naubusan ka. Talagang ano yan. Meron nga akong nabasa before pa, no? Sabi, pag naubusan ka raw ng wine sa wedding, pwede ka pa nga raw, pwede ka pa raw mademanda or magkakaroon ka ng kaso. Alam niyo bakit? Kasi yung wedding feast, since mahaba yung time niyan, di ba? Yung mga in-invite mong guest, nag-live pa yan sa mga work nila. Tapos galing pa yan sa mga malalayong lugar. So nag-exert yan ng effort, no? Talagang may effort para pumunta sa isang wedding. Tapos i-welcome mo sila sa ganyang no, na maubusan ng wine. So talagang ano yan, disgrace yan for the bride and for the bridegroom. At sabi raw, ang wine ang sa Jewish wedding daw, based on the language of John chapter 2, itong pag-aaralan natin, it was the responsibility of the groom to provide the wine. Okay? So dapat clear sa atin yan, ha? Clear sa atin yan na ang sagot, ang nakatoka ng pag-produce ng wine ay yung mga bridegroom, no, or the groom. Okay? So, basahin na. So before tayo magbasa ng verse, no, question ko muna sa inyo. Atras muna tayo to see the bigger picture, no. 2 weeks ago noon pinag-aralan natin yung chapter 1, no. Sino nakakaalala sa inyo ano sinabi ni Jesus na highlight doon sa study natin? Ano yung sinabi ni Jesus kay Nathanael? Naalala niyo pa? Nakamute. Sino nakakaalala? Ano sinabi ni Jesus kay Nathanael? Ano, Jeep? Ano ka ba? Nakamute. Hindi ko masyado malala. Yun ba yung sinabi niya na before kitang makita dyan sa under the fig? Ayun, tama. Kilala. Na kilala na kita. Alam ko yung sinasabi mo nung under the fig tree. Tapos, di ba sabi ni Jesus, no, doon lang nagulat ka na. What more pa ito? Tapos may sinabi siyang isa. Ano yun? Truly. Alin? Yung Yun ba yung... Oh, hindi ba yung truly, I say to you? Yes. Ano yung sinabi niya ron? Truly, I say to you. You will see, Heavens and angels? Yes, you will see heaven open, no? And then see angels ascending and descending. Di ba? Yun ang sinabi niya. So doon sa study natin 2 weeks ago, nakita natin na yung correlation niya doon sa Jacob's vision of the ladder, di ba? Kaya nga, nakita natin, ang sinasabi pala ni Jesus, He is the ladder, no? He is the stairway. No? So, yung mga wala rito 2 weeks ago, pwede nyo panoorin yung video. No? Sobrang ganda nung picture na pinakita ni Jesus. No? So, inulit ni Jesus to nangyari kay Jacob, at sinabi naman niya kay Nathanael. Alam niyo ba ano nangyari after nung kay Jacob? Nung nakita niya yung vision na to, yung ladder and angels, alam niyo nangyari sa kanya? Makikita natin doon yung wedding niya. No? Wedding ni Jacob with Leah. Dapat si Rachel lang yun eh. Pero dahil nga tinrick siya ng uncle niya si Laban, napunta muna siya kay Leah, di ba? So after nung vision ni Jacob na ladder and angels, marriage naman nila with Leah and Rachel. Yung kay Jesus, after niya minention kay Nathanael, yung ascending and descending, that He is the stairway, He is the ladder, ano naman sumunod? The wedding at Cana. Galing na. Alam niyo, pag yung mga ganyang details, no, sabi nga ni John the Apostle, no, that this is the signs. So dapat makita natin yung mga ganyan, no. Bakit parehas, no? Bakit natin nakikita parehas? But this is the bigger picture, no. Jesus is the fulfillment of the Old Testament. So hindi coincidence lahat ng nakasulat sa Old Testament, no. Meron yun lagi nire-represent sa New Testament. Okay? So start tayo sa verse 1. Sabi, no, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee,
and the mother of Jesus was there. And both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Okay? So sabi ko nga kanina, itong New Testament, connected lagi siya sa Old Testament. So mahalaga tong part na to, no? Nung na-mention pa lang tong Galilee, malaki na agad ang ibig sabihin niyan. Bakit? Kasi alam ng mga Hebrew or mga Jewish people na merong sinabi si Isaiah 700 years before this happened. Ano sinabi ni Isaiah? Sabi niya, but there will be no more gloom for her who was in anguish. Parang mawawala na yung lungkot nyo. Sabi niya, in earlier times, he treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt. But later on, he shall make it glorious by the way of the sea. By the way of the sea, on the other side of Jordan. Ano yung other side of Jordan? The Galilee of the Gentiles. So ibig sabihin, yung Prince of Peace daw, no, yung coming Messiah will perform his miracle in Galilee. Sabi niya, ano raw gagawin itong Prince of Peace na to? The people who will walk in darkness will see a great light. Parang kanina si Bro Carl, a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. So ang galing, no, yung prophecy ni Isaiah 700 years ago pa, pinufulfill na ni Jesus, no. Sabi rito sa verse 2, no, makikita natin na totoo na to eh. Kasi itong verse 2, yan na yung testimony natin eh. Di ba? Di ba? Dati, no? Dati, before natin accept si Jesus sa buhay natin, we all walk in darkness. Di ba? Ako pa lang, no? Sa akin pa lang, sa buhay ko pa lang, parang sobrang dilim eh. Sobrang dilim ng buhay ko noon eh, no? Nung wala pa si Jesus sa buhay ko. Pero the moment I experienced His light, di ba? Unti-unti din lumiwanag, no? Na-open yung eyes mo sa truth, alam mo na ngayon, naiintindihan mo na yung dati mong life, hindi na yun ang direction mo. No? At hanggang ngayon, God is still working. No? So, sabi rito, no? Dito sa verse na to, no? Na-mention yung so verse 3, sa next verse tayo. Sabi sa next verse, when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. And Jesus said to her, woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come. Alam niyo, no? Nung hindi pa ako Kristiyano, no? Like ko naman minimension sa inyo that I consider myself as a Marian. Di ba? Ibig sabihin ng Marian is a devotee of Mary. Yeah. Basically, ang ibig sabihin nun, dependent ako kay Mary. Madasaalin ako, madalas ako magdasal, pero hindi ako kay Jesus nagdadasal. No? Hindi ako sa kanya nakafocus, kay Mary. Bakit? Bakit kay Mary? Because of these verses. Lagi yan minimension, no? Lagi yan minimension sa mga mass. Kasi tulad ko, marami ang intindi sa verse na to na hindi makakahindi si Jesus kung ano man ang sasabihin ni Mary sa kanya. Nagets niyo? So parang effective na mediator si Mary para kay Jesus. Para pag may prayer ka at gusto mong sumagot agad si Jesus, kay Mary mo padaanin. Kaya parang ganun, di ba? Kay Mary mo padaanin. Kasi, pag titignan mo to, sa unang tingin, itong mga verses na to, parang parang willing magbago si Jesus ng plano niya para lang kay Mary. Di ba? Sabi niya, my hour has not yet come. Di ba? Parang hindi pa niya oras para gumawa ng miracle. Yun ang intindi ko dati, no? Hindi pa niya oras para gumawa ng miracle. Tapos, dahil sa sinabi ni Mary, ginawa niya yung sinunod niya. Parang hindi ko kayang hindian, no? Yung mother ni Jesus, no? Pero yun ba talaga yung ibig sabihin ng mga verses na to, no? So yun yung titingnan natin, no? Tingnan natin ano ba talaga yung ano niya kasi tingnan natin kung ano ibig sabihin niya. Unang-una sabi ni Jesus ang sagot sa kanya, woman. Makikita mo na hindi naka-center kay Mary yung sitwasyon na to eh. Kasi ang tawag sa kanya ni Jesus, woman. Di ba? Ako naniniwala ako na hindi to pang disrespect. Pero masasabi ko rin na hindi siya intimate. Hindi siya endearing compared to mother, di ba? Pag sabi mo mother, very intimate, di ba? Sabi ng iba actually,
medyo daw, ano daw, parang dishonoring daw ni Jesus kay Mary sa pagtawag ng woman. Pero sabi ko nga, ako hindi ako naniniwala ron, no? Kasi as we study this book of John, makikita mo na lahat ng mga babaeng dumaan kay Jesus na sinave niya, woman ang ginagamit niyang tawag. For example, no, sabi niya doon sa Samaritan woman at the well. Sabi niya, di ba? Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. At alam mo naman na importante itong babae na to kasi sa kanya niya una sinabi that he is the Messiah. Pero ang tawag niya, woman. Di ba? Yung woman na who was caught in adultery, ano sabi niya, woman, where are they? Did no one condemn you? Diba? Woman din niya in-address. Pero hindi mo naman masasabing binastos ni Jesus yan dahil nireject nga siya ng lahat ng tao pero inaccept siya ni Jesus. Tapos nung pinagbiling ni Jesus si Mary kay John during crucifixion, ano sabi ni Jesus noon? When Jesus then saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Diba? Concern siya kay Mary. Pinapaubaya niya kay John. So hindi to pambabastos, no? At after ng resurrection ni Jesus, no, ano sinabi niya kay Mary Magdalene? Woman, why are you weeping? Diba? Ibig sabihin, sa babae pa siya talaga una nagpakita. So hindi to yung common norm, hindi to yung norm nung panahon nila na mababa ang tingin sa woman, no? Hindi, actually sobrang taas ng respect ni Jesus, no? Hindi to pag-dishonor kay Mary as her mother. Pero again, hindi rin naman siya yung parang intimate compared to calling Mary as mother. Ako naniniwala ako na merong sign talaga na gusto ipakita si Jesus kung bakit yun ito. No? So tingnan natin. Tuloy natin yung mga verses. Ano ba yung tanong niya kay Mary? Ano yung tanong ni Jesus? Sabi niya, what does that have to do with us? Alam niyo pag binasa mo tong verse na to, no, sa Bible, kahit sa online, pag binasa mo yan, may makikita ka sa ilalim, may footnote yan. May footnote yung verse na yan. Ano nakasulat sa footnote? Sabi rito, yung meaning daw or yung literal meaning daw ng what does that have to do with us, pagka translate mo siya sa Hebrew, yung word by word niya na meaning or translation is what to me and to you. What to me and to you. Yun yung literal niya, no? At sabi dito, ito yung maganda, yung naka-close and open and close parentheses. Ito raw, what to me and to you is a Hebrew idiom. So, idiom siya, no? Parang may hidden meaning, no? So, ano ba ibig sabihin nito, no? Itong idiomatic expression na to? Itong idiom na to, ginamit to sa Old Testament ng 2 beses. Sabi, ginamit ito sa Judges. Anong translation niya sa Judges? Why are you bothering me unjustly? So, pwede mong gamitin daw itong idiom na to. Kung ang gusto mo sabihin is, why are you bothering me unjustly? Diba? Pero tingnan nyo itong pangalawa na ginamit sa 2 Kings. Pwede mo rin daw siyang gamitin, why should I get involved? At tingin ko, naniniwala ko na itong nasa 2 Kings ang ginamit ni Jesus dito sa John. Why should I get involved? In short, sinasabi ni Jesus, bakit ako? Hindi naman ako yung bridegroom. Diba? Kasi sabi nga kanina, sa Jewish wedding, bridegroom ang nagpo-provide ng wine. So kung naubusan ng wine, dapat ang tatakbuhan nila is the bridegroom, hindi yung guest. Guest lang naman si Jesus dito eh. Kaya sabi ni Jesus, why should I get involved? Pero ang maganda rito, no, meron siyang dinugtong eh. Ano sabi niya? My hour has not yet come. Ako naniniwala ako, no, sinasabi ni Jesus dito, hindi ako yung bridegroom sa wedding na to. Pero, an hour will come that I will become the bridegroom. Not in this wedding in Cana. Hindi dito sa wedding na to. Pero saan? Saan yung tinutukoy niyang yun?
balikan natin yung Last Supper, no? Balikan natin yung Last Supper ni Jesus. Kung saan present din sa picture na to yung wine. Okay? Sabi sa Matthew, no? And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. But I say to you, ito yung maganda, no? But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine. Parang wine, yun yung wine, di ba? I will not drink this wine, parang ganon. I will not drink this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. No? Before ko i-discuss yung topic, no? Alam mo, nung binasa ko to, sabi ko, ang sinabi pala niya rito is my blood of the covenant. No? So hindi niya sinasabi na dugo ko to. Hindi niya sinasabi na itong wine na to is my blood. Ang sinasabi niya, this is my blood of the covenant. Hindi siya literal na dugo niya talaga yung ano. Kasi yun ang talagang paniwala natin before, di ba? Yun yung literal blood ni Jesus. Pero ang sinabi niya, my blood of the covenant. No? Pero ito yung focus na gusto kong makita natin. No? Sinasabi ni Jesus dito sa last part, na ito na yung last na pag-inom niya ng wine na to. Parang sinasabi niya, ito na yung last. Kailan daw yung next? Bro Joseph, kailan daw niya next na iinumin yung wine? In my Father's kingdom. In my Father's kingdom. Galing, no? In my Father's kingdom. Pero ang tanong ko, kailan mangyayari yun? Kailan mangyayari yung my Father's kingdom? Meron ba siyang binigyan na hint dyan kung kailan? Sa tingin niyo? Tingnan natin yung new. Tingnan natin yung word na new. Kasi alam niyo, merong part sa Revelation na paulit-ulit binabanggit yung new na yan. At pag titignan mo rito sa context nito, parang weird paano siya siningit. No? Sabi niya, no? From now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Tingnan natin sa Revelation 21, no? Na kung saan makikita mo paulit-ulit na binabanggit yung sabi sa verse 1 to 2 and verse 9, no? Sabi ni John the apostle din to. Sabi niya, yung vision daw niya, then I saw a new heaven and a new earth. Bakit daw? For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new, sabi niya, no, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. Ano raw tong New Jerusalem na to? Hindi na ito yung mga Hudyo, These are the New Jerusalem. So hindi to literal na mga Jews, pero kasama ni mga Gentiles. Pero ano raw to? They are prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Ang ganda, no? So ano yung picture na pinapakita rito? Ano yung picture na pinapakita rito? A bride beautifully dressed for her husband. Wedding. It's a wedding. Yeah, it's a wedding. Tapos ang ganda pa nitong verse 9. Sabi niya, no, may lumapit daw kay John. Sabi niya, one of the seven angels had the seven bowls full of the seven last plagues, came and said to me. Ano sabi sa kanya? Come. Tinawag siya, no? I will show you the bride. I will show you the bride. Sino raw yung bride? The wife of the Lamb. Grabe, no? Ibig sabihin, no? The first event that will happen in the new heaven and the new earth, pagkawala ni Satan, no? Pagkabato sa kanya doon sa lake of sulfur, no? Nung dinala na siya ron, ang unang-unang event na mangyayari is a wedding. A wedding of the New Jerusalem. A wedding of the bride and the bridegroom. No? According kay John, ano raw yung first sign na binigay ni Jesus? According kay John, the first miracle of Jesus happened in the wedding in Cana. Sabi ko nga sa inyo, walang coincidence sa Bible. No? Lahat yan nakalink talaga. The Church of Christ as the bride
And Jesus, no? And Jesus himself, the Lamb of God, is the husband. Bakit daw sinulat ni John itong book na to? Para maganda yung tama yung pagkaintindi natin. Bakit daw sinulat ni John? But these have been written. Itong libro na to, itong book of John. These have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Gusto ko lang sabihin that the center of this book is not the mother of Christ, but Jesus himself as the Son of God. So ibig sabihin, Jesus is giving us a sign that one day you will celebrate with Him in the new heaven and the new earth. Promise na yun. No? Ibig sabihin, Christianity is not about a human religion. Hindi ganun eh. But an intimate relationship of the church and the Christ. Paulit-ulit niya pinapakita yan. Kaya kay Jesus, no, mahalaga talaga sa kanya ang marriage. Kasi yun ang sinisimbolize nun eh, yung relationship ni Christ and the church. So ano nangyari? Ano nangyari dito pagka sabi nito? His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Now there were 6 stone water pots set there for the Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each. Okay? So, alam mo, first time ko to nakita, no? First time ko to napansin, no? Ang iniisip ko lang noon, yung water tinurn into wine, 'di ba? Pero ngayon ko lang to nakita na yung water pa lang na yun, gagamitin daw saan? Sa Jewish custom of purification. Hindi siya ordinary water, hindi siya drinking water. No, yung water pots na raw na yun, gagamitin nila for Jewish custom purification. Alam niyo itong Jewish custom purification na sinasabi ni John, ang tawag sa kanila rito is mikvah. Mikvah. Alam niyo kung ano yung mikvah, no? Ganito yung tsura niyan. So yung mga butas na yan yung lalagyan nila ng tubig. Tapos lulublob dyan yung tao. Nahubot-ubad dapat, talagang lublog, no? Talagang parang nakasubmerge talaga yung buong katawan. Yun yung mikvah. Ano raw ibig sabihin nun? Sabi rito, no? Mikvah raw is a bath used for the purpose of ritual immersion. Kaya talagang nakabaon, no? To achieve ritual purity. Kaya nga purification. Ito yung maganda rito. Sabi niya, it also requires women to immerse before getting married. Kaya siya nandun. Kaya nandun yung mga pots na yon. And when observing laws of nida or menstrual purity. Alam mo, nung binabasa ko itong meaning na to, sabi ko, yun pala yun. Yun pala yung ginagawa ni Bathsheba before siya nakita ni David. Kasi galing siya sa menstruation nun eh. Pina-perform niya yung purity, yung menstrual purity. Nida pala yung ginagawa ni Bathsheba, no. And ito raw, itong mikvah is a symbol of rebirth. So nakukonekta natin dun sa next chapter natin, yung you need to be born again, yung water submersion, no. So merong picture na pinapakita ulit sa atin that that yung ginagawa nilang rituals is not enough. Hindi kaya ng water na to purify them from their sins. Hindi enough yun. No? Sabi, ano ginawa ni Jesus? Tinurn niya to into wine. At kanina doon sa binasa natin doon sa Last Supper, sabi niya sa wine, "This is my blood, the blood of the new covenant." So ibig sabihin yung blood from Jesus, yun talaga yung nagpo-purify sa atin. It's not the water or any rituals. Diba? So, next verse, sabi sa verse 7, Jesus said to them, "Now fill the water pots with water." So they filled them up to the brim. And he said to them, draw some out now and take to it to the head waiter." So they took it to him. So anong napansin nyo rito? Na inuutusan ni Jesus yung mga servants niya. Mark, sa tingin mo, Pops, bakit niya pa kailangan utusan yung servants? Ba't hindi na lang si Jesus nag-abracadabra doon, di ba? Ba't pa kailangan niya ng servants? Hindi kasi, di ba?
wedding. So meron talagang host. Yeah. So kung kasi parang ano yun eh, parang ah, improper, tama ba? Parang kung ikaw makikialam doon. Usapan. Pwede, no? Pwede rin. Pero alam mo, napansin ko rito, no? Nung sa loaves and fish, di ba? Bakit pa siya nagtatanong kay Philip, paano gagawin natin? Si Jesus, alam naman niya yan eh. Alam naman niya, ito turn niya, mag-multiply yung mga loaves eh. Ba't niya tinatanong? Ba't niya siya nagtatanong ng gano'n? Ba't pa niya fill the water pots? Draw some out now. Take it to the head waiter. Step by step eh, no? Alam mo, napansin ko dyan, no? Si God, sa buhay natin ngayon, ganun din eh. Di ba? Nagbibigay ng instruction. Totoo, di ba? Kunwari ikaw, gusto ka niyang ma-save. Pwede ka niyang ma-save ng ikaw lang eh. Siya lang eh. Pero bakit nung sinave niya si Paul, tinawag pa niya si ano no, si Ananias ba yung tinawag niya? I-disciple mo yan, i-disciple mo si Paul. Ba't kumukuha siya ng tao, no? Alam mo dun, sabi ko, grabe, no? Si God ganun talaga, no? Gusto niya, yung ministry niya, maging ministry mo din. Ibig sabihin, if the Son of Man came to seek and to save the lost, ano sabi nung sa vine, as you abide in Jesus, ano rin makikita? Makikita mo sa buhay mo, yun din na magiging fruit mo. You are one, you become one. Di ba? Oneness with the vine. Di ba? Kung makikita mo bigla sa buhay mo, ano, you are now seeking and ano no, being yung buhay mo talagang parang nagsuserve ka na for the lost, di ba? Your life is becoming a blessing to the hindi lang sa mga lost but also to the brethren, to sa church, di ba? Yung direction ng buhay mo magiging nakaayon do sa plano niya. Kumbaga, as you listen to his leading, no, makikita mo na nililid ka talaga ni God in his perfect will. No? Pero alam niyo, napansinin niyo, no, yung servants na to, yung servants na mga nandito, sunod lang sila ng sunod kay Jesus, no? Kahit na parang hindi na logical yung utos ni Jesus, parang wala silang reklamo, no? Sabi nga ni Mary, kung ano sabihin niya, gawin mo. Ibig sabihin, isa lang ang role ng servant, no? And questioning Jesus is not part of it. Alam nila yung position nila, di ba? Servant sila eh. Alam mo nung ano, no? Kwento ko lang sa inyo, nung attend ako ng retreat, 3 days yun eh. Sabi ko sa inyo, yung the night before the retreat, nagkaroon ako ng anxiety. Na-stress ako. Kasi alam niyo, importante sa akin ng Monday. Ma-late lang ako nagising ng Monday, yung morning na yun natatambakan ako ng trabaho. Sobrang importante sa akin ng Monday. Eh ito, pupunta ako sa retreat, hindi lang Monday, Tuesday at Wednesday. So na-stress na ako, sabi ko, naku, paano tong schedule ko? Sabi ko, gugulo talaga schedule ko, no? So, talaga sabi ko, hindi kaya to, hindi talaga kaya. Tapos nag-pray ako nag-pray ako before ako matulog. Alam niyo, paggising ko, no, yung unang message na nabasa ko, sabi niya, remember that you are my servant. Sabi ko, wow, sinagot agad ni God, no? Parang feeling ko kung ako nandito sa mga servant na to, sabi niya, fill the water pots. Sabi ko, bakit? Draw some out now. Bakit kailangan pa ng ganun? Take it to the head waiter. Teka lang, wine ang gusto niya, water nilagay natin. Ganun ako eh. parang before ako sumunod, ang dami ko talagang question, no? And alam mo, nung binabasa ko to, natutunan ko no? That obedience is a heart issue. Sabi ni God, kung gusto kitang pa-attendin sa leadership training niyan, umattend ka. Ako bahala doon sa mga iwan mo. Pero sa akin, hirap na hirap ako ron. No? Lumalabas talaga yung totoong nasa heart ko. Di ba? Obedience is a heart issue. No? Para yung CPR. Parang CPR yan. Di ba? Ang CPR will show you the condition of the heart. When God gives us a command, pag binigyan niya tayo ng command, palagi yan eh. He will also give us the promise. I will not forsake you nor leave you. Di ba? Pag ginawa mo to, ako bahala sa mga iniwan mo. I will provide. May promise eh. I will protect you. I will be with you. Nandun yung promise. In every command, there's a promise. But
but not the outcome. Hindi natin usually alam yung outcome. So ano mangyayari? There will always be the risk. Kung hindi mo alam yung mangyayari, resulta nun, pumapasok ka sa malaking risk. Bakit may risk palagi? Because obedience is a heart issue. It is never about your performance. It is always about your heart. Nagtitiwala ka ba that Jesus is the Christ? Naniniwala ka ba that God is truly in control? Siya ba talaga yung Lord? Siya ba yung nagko-control talaga ng buhay mo? Siya ba yung Lord mo talaga? Are you under His Lordship ba talaga? O ikaw talaga yung Lord? Pero kung alam mo, sige, Jesus is the Christ, God is in control, Jesus is my Lord, then, anong fruit nun? Then you will obey. In essence, parang hindi niya talaga tayo kailangan. Privilege yung binibigay niya sa atin to be part of His ministry. Kaya alam mo, no, kung sa tingin mo may pinapagawa sa iyo yung Diyos at natatakot ka dahil tingin mo hindi mo kaya, di ba? Wala kang oras, o hindi pa enough yung kaya mong i-offer para doon. Alam mo, tandaan lang natin, no? Ako lagi ko 'to nare-remind sa sarili ko eh. Hindi yan about sa galing mo. About yan sa puso mo. No? Kasi yung galing, ipoprovide niya yan eh. Ang question, yung condition ng heart. Do you trust God sa process? So ano nangyari? Ano nangyari sa mga water pots na to? When the head waiter tasted the water which had become wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom. Kita mo, no? Akala nung head waiter, kagagawa ng bridegroom. Yung wine na yun. Di ba? Tinawag niya yung bridegroom. Bakit niya inisip na yung bridegroom? Kasi nga yung Jewish culture, bridegroom talaga ang may sagot ng wine. Hindi yung guest. Kaya sabi ni Jesus, ano kinalaman ko dito? Hindi naman ako yung bridegroom. Not yet. Not yet, di ba? But the time will come that He will be our bridegroom. Ibig sabihin, no? Kung alam ko, no, na napakahirap maging isang Kristiyano, di ba? Kung kahit sumusunod ka, sunod-sunod pa rin yung pagsubok mo, no? Hindi guaranteed na kapag sumunod ka sa kanya, walang challenges eh. Hindi eh. Di ba? Kung sa paggawa mo ng tama, ikaw pa yung lalo nagka-problema sa huli, normal lang yun. Bakit? Sabi sa Romans eh, that good things will happen in the end for those who love Jesus. Yung dulo ang titingnan mo. Good things will happen in the end for those who love Jesus. Kaya tingnan mo to, nung natikman na nung head waiter yung wine na gawa ni Jesus, ano yung sinabi ng head waiter? Ano yung naging reaction niya? Sabi niya, no, every man serves the good wine first, and when the people have drunk freely, then he serves the poorer wine. But, sabi niya, no, anong observation niya? But you have kept the good wine until now. No? Ibig sabihin, if you're a follower of Christ, ito yung tatandaan natin. Because of Jesus, the best is yet to come. God is working, di ba? God is working. God is faithful. No? The kingdom of Jesus, nandito na eh. The kingdom of God has arrived. And until He returns, no? Until He returns, the best is yet to come. Kaya sabi sa last verse, no? Sabi ni John, this beginning of His signs, Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Ibig sabihin, if you have doubts about your life, kung nababalot pa rin tayo ng anxieties or fears about tomorrow, sa mga mangyayari, sa mga kailangan nating harapin, tandaan natin, no? Jesus has manifested His glory in Cana. Di ba? Para daw ano, so that you and I will believe in Him. Ibig sabihin, He wants us to trust Him. He is reminding us that He is in control. At kahit gaano kasakit pa yung mga haharapin natin, kasi sigurado yan, no, kahit na sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, meron ka pa rin haharapin ng mga challenges. Kahit gaano kasakit yon, in the end, we will taste
the best wine. Yeah? Because of Jesus. The best is yet to come. Mm. Wala, restart ko lang.